Rendon Labrador, iniimbestigahan ngayon ng mga kapulisan dahil dito, maliban sa panghihimasok sa mga trending issues ng mga sikat na personalidad, literal na privacy violations, ang posibleng kahaharapin ng controversial content creator na si Rendon matapos siyang ireklamo dahil sa pagpe-Facebook Live habang nire-raid ng PNP ang isang online lending company kamakailan. Sinalakay ng mga otoridad ang naturang kumpanya sa Makati na umano'y nangaharas at nananakot ng mga kliyenteng hindi nakakabayad ng utang. Pero matapos nito, maraming nagreklamo sa anila'y ginawang paglabag at pag-live ni Rendon sa naganap na operasyon makaraang linggo, lalo na ang pamilya ng mga empleyado sa naturang kumpanya. Kaya't iniimbestigahan ngayon ng Philippine National Police ang ilang tauhan ng anti-cybercrime group dahil sa pagsama sa vlogger. Mapapanood sa Facebook Live nito na sinubukan niyang umikot sa lugar pero nahagip ang mukha ng ilang mga empleyado habang abala sa pag-iimbestiga ang mga pulis. Mapapanood din ang pag-interview nito kay ACG spokesperson Michelle Sabino. At dito na rin inanunsyo ni Rendon ang partnership nila ng ACG para maipagtanggol ang mga ordinaryong tao. Ayon sa PNP, kukuhanin nila ang paliwanag ng mga pulis na kasama sa operasyon at dito nila pag-aaralan kung may paglabag ba at kung ano ang magiging parusa sa nasabing violation. Sa kabilang banda, nitong October 23, 2023, naglabas na ng pahayag sa media si Rendon tungkol sa panibagong kontrobersya nito. Anya, hindi ko na alam gagawin ko. Dagdag niya pa, minsan hindi ko na rin maisip kung ano ang gagawin ko kasi nagbabago na ako. Ang advocacy ako kasi para lang mai-highlight yung aksyon na ginagawa ng PNP-ACG kasi maraming biktima na dumadaing sa akin na wala akong kakayanan na para matulungan sila. Nang aaway ako dati, galit kayo. Ngayong tumutulong ako, galit pa rin kayo. Hindi ko na alam ang gagawin ko eh. Ayon naman sa paliwanag ni ACG spokesperson Sabino, ito na yung trend eh. This is where we are going. This is where we are heading. Iba kasi yung tema ng news, iba yung vlogger. Samantala, ibinahagi ni Rendon sa isang post ang official statement na talagang pinayagan siyang isama sa operasyon at kung ano ang dahilan nito. Ayon sa ilang bahagi ng paglilinaw ng mga otoridad, in the spirit of transparency, we granted media access to the operation in accordance with existing police operational protocol without compromising the operation's integrity. Major media networks, including vloggers, were given limited access to cover the operation with utmost consideration for their personal safety. It's important to clarify that media, including the renowned vlogger Rendon, were allowed access only after the execution of the operation. Rendon and other media representatives were present as reporters and vloggers. Similar to any other media personnel, Rendon's presence along with major networks like ABS-CBN and NGMA7 ensured comprehensive coverage. In terms of our collaboration with Rendon, it's essential to clarify that this partnership is unrelated to the recent operation. Saad dito. Ano ang opinion mo sa reklamong kinahaharap ni Rendon Labrador?